Ang inapi, isa sa 8 magkakapatid si Rona na dahil sa kahirapan ay nanuluyan sa kanyang tiyahin sa Metro Manila. 13 taong gulang lamang siya noon, ngunit pinasa na sa kanya ang halos lahat ng mga gawaing bahay. Paglilinis, paghugas ng pinggan, pagsasaing, paglalaba, pagmamalansya, pamamalingki at kung ano-ano pa. 5 ang anak ng tiyahin, 1 babae at 4 na lalaki na animoy senyorito at senyorita. Mula noong puminsan si Rona sa kanila. Ang panganay na si Evelyn, gayong 20 taong gulang na, ay nagpapahilod pa ng kilikili at likod tuwing maliligo. Pati sarili nitong underwear ay si Rona pa ang naglalaba. Ang 3 lalaki naman maliban sa isa ay gayon na lamang kung magutos. Laging pasigaw o pagalit. Kapag naglilinis ng sahig si Rona, ay hindi man lamang mag-alis ng sapatos ang mga pinsan kapag dumarating. Animoy nangiinis pa na dadaan sa harapan ng nakaluhod at nakayukong si Rona na nagpapahid ng floor wax. Kadalasan ay pabalibag pang ihahagis ang pantalong dimaong kay Rona at pasigaw na, "Oh, laban mo yan! Pag natuyo, plansyahin mo ha!" Bakasyon noon, halos araw-araw ay ganyan ang gawain ni Rona. Linis, saing, laba, plansya. Ang bibigat pa man din ng mga pantalong dimaong ng mga pinsan. Ginawa siyang tagalaba ng mga ito. Si Rona ay hindi itinuturing na kamag-anak. Kapag may mga dumadalaw na kaibigan ang mga pinsan, at siya'y o katulong ang pakilala sa kanya. Sa hapagkainan, si Rona ang tagasilbi. Hindi siya sinasabay sa pagkain, laging nasa huli. Gayong mahaba naman ang misang kainan. Kung ano ang matira ay iyon lang ang makakain niya. 4 na beses sa isang linggo ay tinapang isda ang ulam nila. Ulo lamang ng tinapa ang pwedeng kainin ni Rona. Iyon ang laging tinitira sa kanya ng tiyahin. Sa murang katawan ni Rona, ang hirap ng trabaho at salat na pagkain sa piling ng tiyahin ay hindi niya inalintana. Siya ay alilang kanin. Ang mahalaga ay patuloy siyang nakakapag-aral sa Pasig High School. Lagi niyang nilalakad pauwi ang Pasig at Pateros na halos ay 4 na kilometro ang layo. Wala siyang pocket money, walang snack, laging nagugutuman. Pagdating ng bahay, kahit pagod at gutom, kailangan niya munang maghugas ng mga kaldero at pinggan na nakatambak sa lababo bago siya makakain. Kadalasan, matutulog na lang siya ay pasigaw pa siyang luutusan ng mga pinsan. "Hoy, plansyahin mo muna yung maong, yung polo." 2 taong naninirahan at naninilbihan si Rona sa tiyahin. Nang nakatapos ng high school, ay kinuha siya ng kapatid at dinala sa Cebu City. Nagpatuloy na pag-aaral si Rona, naging academic scholar at nagtapos ng edukasyon ng may karangalan, magna cum laude. Muli siyang nag-aral, 3 kurso ang natapos niya at naging Doctor of Education. Nakapag-asawa siya ng isang abogado. Ngayon ay isa ng matagumpay na educator at businesswoman si Rona. Isa na siyang milyonarya at maligaya sa piling ng 3 anak at mapagmahal na kabiyak. Sinong mag-aakalang ang dating inapi ay isa ng matagumpay at respetadong tao sa mataas na lipunan? Ang mga pinsan na sa kanya ay nangaapi ay walang natapos na pinag-aralan, ganoon pa rin ang buhay, hindi umasenso. Ang iba ay nakapag-asawa ng mga hirap din sa buhay. Ang aral, una, maging matyaga at sikaping makapagtapos ng pag-aaral anuman ang kalagayan sa buhay. Pangalawa, ang taong masipag at nagsusumikap sa buhay ay may matagumpay na hinaharap. Pangatlo, huwag gantihan ang gumagawa sa iyo ng hindi maganda. Ipagpasa Diyos na lamang sila at magpatuloy ka sa iyong buhay.